Purihin po ang Panginoon. We are in our series on spiritual warfare. Purihin po ang Panginoon. Kung hindi po ako nagkakamali, ito na po ang ika-5 po natin na pag-aaral sa Ephesians chapter 6 na po. Bakit po natin ito inaaral? Kasi naniniwala po ako na ayaw ng Diyos na pagpalain ka lang. Gusto ng Diyos magtagumpay po kayo, ang bawat isa. God wants us not only to be blessed, but He wants us to be victorious. Gusto niya magtagumpay tayo in every temptation, in every persecution, in every trials, in every attack from the enemy. At naniniwala po tayo na tayo magtatagumpay dahil kasama po natin ang ating Diyos. Hallelujah. So tayo po ngayon ay sama-sama na manginain, no? Tayo po ay sama-samang magsalo-salo sa mga salita po ng Diyos. Basahin na po natin ang Efeso, Kabanatang 6, Ephesians chapter 6, verse 13 and 14. Kung may Biblia po kayo, samahan niyo po kami basahin. Ang sabi po ng salita po ng Diyos, therefore, put on the full armor of God. Napakahalaga po ng instruction, isuot daw natin yung baluti, no? Na kaloob ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang sabi pa po dito, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Evil comes. Kapag dumating man po yung mga gawa ng kaaway, atake ng kaaway, tayo po ay magtatagumpay. Sabi nga, ang buhay hindi po perpekto. Ang buhay hindi po ito smooth sailing, hindi po ito bed of roses. Lalong-lalo na po tayo pong mananampalataya. Christian life is not a playground, but it is a battleground. Tandaan po natin yan dahil may kaaway po tayo. Hallelujah. At salamat sa Diyos, sa bawat laban po natin, pinagtatagumpay po tayo ng Panginoon. Amen po. Ang sabi pa po sa verse 14, stand firm, magpakatatag ka kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasama mo ang Diyos. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. May the Lord God bless the reading of His Word. Mga kapatid, ang sabi, isuot daw natin yung breastplate of righteousness. Ano ba yung breastplate? Ang breastplate po o baluti, isinusuot po ito ng mga mandirigma, ng mga warriors, ng mga Roman soldiers. Ang tawag po sa kanila sa breastplate, lorica segmentata. Yan po ang tawag. Ang bigat daw po nito, nasa 9 to 14 kilogram. Ganun po ito kabigat, yari po ito sa tanso. Para po itong bulletproof na anumang atake ng kaaway, sibat, spear, pana, palaso na nagliliyab, may lason, hindi po ito tumatalab kasi po matibay po itong baluti na ito. Para po itong bulletproof. Pinoprotect po nito yung vital organs ng isang kawal. Ano ba yung mga vital organs? Andiyan po ang puso, nandyan ang lungs, kidney, atay, bituka, balon-balunan. Pinoprotect po niya ito mula sa mga atake po ng kaaway. Ganon po kahalaga yung breastplate. Now, sa mananampalataya, sa ating po mga anak po ng Diyos, napakahalaga naman din po ng breastplate of righteousness. Kinakailangan suot-suot po natin ito. Kung meron po kayong kasama dyan na nakikinig ngayon ng salita ng Diyos, sabihin mo sa kanya, isuot mo ang breastplate
of righteousness. Well, ano ba ibig sabihin ng breastplate of righteousness? Ano nga ba ibig sabihin nito? Unang-una po, righteousness protects us from the works of the enemy. Kapag tayo po ay mamumuhay ng matuwid sa harap po ng Panginoon, ipoprotect ka nito sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya pag dumating po sa atin yung mga temptation, na o-overcome po natin kasi nga po, suot-suot po natin yung breastplate of righteousness. Amen po. Marami pong tao ang tinalo po ng tukso, tinalo ng temptation dahil wala po sa kanila yung breastplate of righteousness. Sabi nga po ng isang awit, kay rami ng winasak na tahanan. Totoo po yan, di ba? Dahil sa temptation, tinalo po niya yung bagyo. Kasi yung bagyo, sinisira lang mga bahay. Pero yung pamilya, buo pa rin. Unlike sa mga temptation, kapag hindi kinaya ng lalaki o ni babae, yung tukso na dumarating, maaring iwan niya yung pamilya niya at mawasak. Kaya nakakalungkot po, marami pong tao, maraming kabataan, they came from a broken family. Kaya sabi doon, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Totoo po yan mga kapatid. Marami pong puso ang nasaktan. Lalong-lalo na po para po sa mga anak. Sila po ang labis na nahihirapan. Maaring kapag naghiwalay po yung mag-asawa, makarecover na yung lalaki, yung babae, pero po yung mga anak, minsan, dala-dala pa po nila yung sakit. Totoo po. Minsan po yung mga anak na galing sa wasak na pamilya, kahit tumanda na sila at magka-pamilya na, yung sama ng loob sa nanay, sa tatay nila na naghiwalay, dala-dala pa po nila yun. Meron pong ganun. Salamat na lang po sa Diyos, naging Christian po ako. Dahil I came from a broken family, winasak din ng dyablo ang pamilya ko, pero salamat sa Diyos, sa puso ko po, malaya po akong nakapagpatawad sa aking mga magulang, naintindihan ko ang lahat. Wala po akong sama ng loob o galit sa kanila. At nagpapasalamat po ako dahil sa Panginoon, ngayon po may maayos po akong pamilya. Maging po yung aking mga kapatid. Salamat sa Diyos na po. Kasi po, yung po mga kapatid ko po, ang gaganda ho ng kanilang kalagayan. May maayos po silang buhay. May maayos po na pamilya po. Yung aking po mga kapatid. Minsan nga parang blessed pa po kami ng Panginoon kasi may mga kabataan naman maayos ang pamilya. Tapos, nung pamilya na, ang gugulo ng buhay. Pero kami po magkakapatid, salamat sa Diyos, may kanya-kanya kaming maayos po na pamilya. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Yan po ang kagandahan ng breastplate of righteousness. Kapag may breastplate of righteousness ka, na pagtatagumpayan mo, kapatid, yung pong mga temptation, yung pong mga gawa ng kaaway, dahil tumatayo ka sa katuwiran. Pero kapag wala ka nito, mahihirapan ka. Kaya nga nakalulungkot po, marami po ang inalis po sa trabaho dahil may mga gawain po na hindi matuwid. Marami po ang nagkasakit ng malala. Dahil nung dumating sa kanila yung temptation ng pagbibisyo, hindi nila ma-resist, hindi nila matanggihan. Kaya dahil sa bisyo, nagsasuffer po sila ng malala, malubhang sakit. Marami po ang naghihirap. Bakit? Kasi po dahil sa temptation, sa mga tukso, sa mga yaya ng sanlibutan, ayan, nagumon po sa sugal. At sa sugal po, nauwi ang lahat ng kanilang pera. Kaya walang naiipon.
Kaya salamat na lang sa Panginoon sa ating pong mga anak ng Diyos. Wala po sa atin yan. Suot-suot po natin yung breastplate of righteousness na bigay ng ating Panginoon. Alam natin yung tamang pamumuhay, yung matuwid na pamumuhay na galing po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ano pa po ang kahulugan ng breastplate of righteousness? Pag sinabing righteousness, righteousness means right living before God. Yan po pala ibig sabihin yan. Yung pamumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. In speech, in words, in attitude, sa karakter, sa ating pananabit, even sa diet. No? Kaya nga tayo, pag tinetempt tayo sa mga bisyo, tinatanggihan natin yun. Dahil namumuhay po tayo ng matuwid. No? Pag sinabing right living before God, sa lahat po ito ng aspeto, kahit sa pananalapi, marunong tayong mag-manage ng salapi, hindi tayo one day millionaire. Kahit po sa social media, tayo po ay namumuhay na matuwid. Hindi po tayo nagpo-post ng kahalayan, ng thirst trap. Wala po sa ating ganun. Sa ating pananamit, maayos po ang pananamit ng mga anak ng Diyos. Hindi po mahalay. Purihin ang Panginoon. Sa ating pagsasalita, hindi tayo nagsasalita ng masama. Hindi tayo nagne-negative ng salita sa ating kapwa. Di ba may mga tao na nakangiti sa'yo, pero pag nakatalikod ka na, kung ano-ano nang sinasabing negative sa'yo, parang binabackfight ka na niya, sinasaksak ka na niya ng patalikod. Pero sa mga anak ng Diyos, righteousness in speech, in words, kahit po sa pananalita, maingat po tayo. Purihin ang Diyos. Yun po yung tinatawag na breastplate of righteousness. Ito po ang nagpuprotect po sa atin mula sa mga gawa ng kaaway, kaya hindi po siya magtatagumpay. Hindi niya tayo kayang itaob. Hindi niya tayo kayang pabaksakin. Hindi niya tayo pwedeng hilahin sa sanlibutan. Hindi niya tayo pwedeng agawin pa sa kamay ng Panginoon dahil tayo po ay namumuhay na suot-suot po natin yung breastplate of righteousness. Ano po ang promise ng Panginoon dito sa Psalms chapter 37 verse 29? Paki-take note po ito. Ano po ang pangako ng Panginoon? The righteous will inherit the land and dwell in it forever. Yung daw pong mga matuwid ang siyang magmamana. Sila ay mamumuhay ng maayos dito sa kaharian po ng Panginoon. Pag sinabi pong eschatology, ito ay pag-aaral ng mga huling araw. Mga kapatid, sa eschatology, makikita nyo po, lahat ng mga unrighteous, tutupukin po ng Panginoon yan sa Judgment Day. Kaya minsan nalulungkot tayo, nasasaktan tayo kapag may mga nakikita tayong injustices. Bakit ganon kapag mahirap, walang justice? Bakit ganon kapag mayaman ang mga nagkakamali? Parang ang tagal patawan ng batas. Pero kapag ang mahirap ang nagkamali, nagkasala sa batas, kulong agad. Huwag po kayong mag-alala. Sa last days po, meron po tinatawag na Judgment Day at tutupukin ng Panginoon ang lahat ng mga unrighteous people, itatapon sila sa lawa ng apoy ng impyerno. At ang sabi ng Panginoon, i-revive niya ito, i-restore niya yung earth. Gagawin niya itong paradise. Ikaw na namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos, ang sabi ng Psalms 37:29, the righteous will inherit the land and dwell in it forever. Gagawin ng Panginoon na paradise itong earth na ito. Hallelujah. There will be new heaven,
new earth. Hallelujah. At ang sabi, mamumuhay ka dito ng maayos. Bababa po ang langit sa atin. Purihin po ang Diyos. Napakaganda po nito, mga kapatid. Kaya lang po, pag iisipin po natin, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Paradise, no more death, no more sickness, no more tears. Napakaganda, pero habang pinag-iisipan po natin ito, nanliliit po tayo kuminsan sa ating po mga sarili dahil alam po natin, hindi po tayo matuwid. Marami tayong pagkakamali at pagkukulang sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa katuwiran ni Kristo. Lahat po ay makasalanan, sabi ng Biblia. Si Jesus Christ lang po ang matuwid. He is the righteous one. Siya lang po yung ipinanganak ng walang kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Yun po ang totoo. Kahit po si Mary na nagdala sa kanyang sinapupunan, makasalanan. Tama po yung sinabi po ni Pope Leo ng Romano Katoliko. Sabi po niya, si Jesus Christ lang po ang Savior, ang Redeemer, not Mary. Si Mary daw po, hindi po co-Savior. Jesus Christ is the only Savior. He is the only mediator. Kasi po si Mary, katulad din po natin. Nung tayo po ipinanganak sa mundong ito, minana po natin yung kasalanan ng mga unang tao. Sina Adan at Eva, dala-dala po natin yun. Kaya nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, dala-dala na natin yung kasalanan. Si Jesus lang po ang matuwid. Siya lang po ang banal. Kaya sabi po ni Mary sa kanyang awit, nangailangan din po siya ng Savior. Nangailangan po siya ng tagapagligtas dahil alam po niya na si Jesus Christ lang po ang matuwid. At ang sabi ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Alam po ni Maria yon. Kaya pakinggan po natin ang awit ni Maria. Dito po sa Luke chapter 1, 46-47. Ang awit po ni Maria, pakinggan po natin. Ang sabi po niya dito, my soul, magnify the Lord, and my spirit rejoices to my God, my Savior, my soul, magnify the Lord, and my spirit rejoices to my God, my Savior. Sinabi ni Maria na, purihin ka o Diyos. Nagagalak ako. Nagagalak ang puso ko. Ikaw na Diyos na aking tagapagligtas. To my God, my Savior. Even Mary po, mga kapatid, nangangailangan po ng tagapagligtas. Lahat po tayo nagkasala. Kahit po yung mga religious leaders na ang tingin po natin ay banal, lahat po yan makasalanan. Lahat po, mga pare, mga pastor, mga bishops, cardinals, even pope. No one is worthy, no one is holy. Only Jesus. He is the righteous one. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Meron pong magandang balita po ang Panginoon. Dahil naparito po si Jesus Christ para sa mga makasalanan. Para sa mga hindi matuwid. Naparito po si Jesus para sa ating lahat. Dahil lahat po tayo kailangan ng kaligtasan. Ano pong sabi ng Biblia? Luke 5:32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Sabi ng Panginoon, naparito ang manggagamot para sa mga may sakit. Naparito si Lord para sa atin. Naparito ang Panginoon para tawagin ang lahat ng mga makasalanan na tulad mo at tulad ko, para kanyang patawarin, para kanyang linisin, baguhin ang buhay. Purihin po ang Diyos. Now, ang tanong po sa araw nito, how to wear the breastplate of righteousness? Paano natin isusuot itong baluti ng katuwiran na bigay po ng Diyos? Unang-una po, unite with Christ. We must unite with Christ. Kinakailangan po tayong makipag-isa kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya't lahat ng sa Kanya'y makipag-isa, ay binibigyan niya ng bagong buhay, katuwiran ni Kristo. Wala na ang dating buhay, bagkus siya'y bago na. Para po manliligaw si Jesus, kumakatok siya sa ating mga puso. Nawa, tanggapin po natin ang kanyang pagmamahal. Huwag mo siyang bastidin, kapatid. Huwag mo siyang tanggihan. Huwag kang user na kapag kailangan mo lang siya, hihingi ka ng tulong, humingi ka ng awa sa kanya. Pag hindi mo na siya kailangan, balik ka na naman sa magulong buhay, buhay na madilim. Tawag diyan user. Pag kailangan mo lang si Lord, doon ka tatawag. Pag nakuha mo na yung pangangailangan mo, hindi mo na siya papansinin. Nawa, tanggapin po natin si Kristo, ang kanyang pagmamahal. Tanggapin natin ang kanyang paghahari sa ating po mga buhay. Hindi po pwedeng two-timer. Hindi pa pwedeng tatanggapin mo si Jesus, susundin mo si Jesus, tapos susundin mo rin yung takbo ng sanlibutan. Susundin mo rin yung mga gawain, tradition, na hindi ayon sa salita ng Diyos. Contradicting to His words. Kinakailangan pag tinanggap mo si Lord, you have to be faithful. You have to be loyal. Kinakailangan sa Kanya ka lang susunod. Sa Kanya ka lang magpupuri at maglilingkod. Purihin po ang Diyos. Yan po ibig sabihin ng how to wear the breastplate of righteousness. Makipag-isa ka sa Panginoon. Kasi pag makipag-isa ka sa Panginoon, lahat ng karumihan mo, papawiin niya ng Panginoon, huhugasan yan ng kanyang dugo. He will cleanse you with His blood at babalutin ka ng katuwiran ni Kristo. Yan po yung tinatawag na imputed righteousness. Yung katuwiran ni Kristo, isusuot sa iyo. Let me just give you a verse. Bibilisan na po natin as we end. Ang sabi po dito sa Romans chapter 4:24, for when we believe and embrace the one who brought our Lord Jesus Christ back to life, perfect for righteous, to be credited to our account as well. Bigyan ko po kayo ng kaunting halimbawa dito, no? Parang dahil sa kasalanan, dahil sa ating mga pagkukulang, ang dami nating utang. Ang dami nating utang. Pero salamat sa Panginoon sa ating pagiging marumi, sa ating pagiging dukha, sa kanyang pagmamahal sa atin. Inoperan tayo ng ating Panginoon ng joint account. Isipin mo, wala kang pera, mahirap ka, punong-puno ka ng utang, hindi mo kayang bayaran, at may lumapit sa'yo na bilyonaryo na nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, at sabihin sa'yo na joint account kayo, lahat ng kanyang kayamanan mapapasayo. Ganun po ang nangyayari kapag tinatanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nakikipag-isa tayo sa Panginoon. Lahat ng karumihan po natin,
nililinis niya ito at ibinibihis po sa atin, imputed righteousness. Isinusuot sa atin yung katuwiran ni Kristo. Kaya sa Judgment Day, pag humarap po tayo sa Panginoon, hindi po tayo matatakot kasi lahat ng ating pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, hindi na ho nakikita yan ng Diyos. Ang nakikita na po sa iyo at sa akin, yung katuwiran ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Yan po yung tinatawag na justification. Justification. Just as if you have never sinned, na lahat ng kasalanan po natin, past, present, future, ay pinatawad na po ng ating Panginoon. Once we receive Him as our Lord and personal Savior. Thank you, Jesus. Well, Pastor Leo, pwede po bang babalik ako sa lumang buhay? Total, pinatawad na ako ng Panginoon. Sabi mo, kahit future ng kasalanan, pinatawad na pala. So, babalik pa rin ba ako sa kasalanan? Ikaw na po sumagot. Nasa iyo na ang katuwiran ni Kristo. Ibinihis na sa iyo yung breastplate of righteousness. Ikaw na sumagot kung huhubarin mo pa yan. Pag hinubad mo yan, mawawalan ka ng proteksyon. Pag inatake ka ng kaaway, ng tukso, ng trials, ng problems, babagsak ka. Kasi hindi ka namumuhay ng matuwid. Yun po ang sagot doon. Hallelujah. So, how to wear the breastplate of righteousness? Number 1, be united with Christ. Number 2, hubarin mo. Put off. Alisin mo yung lumang buhay, sabi po sa Efeso. Basahin lang po muna natin saglit. Ephesians 4:22 hanggang 24, basahin po sana natin yan sa ating pag-iisa. Ang sabi po doon, put off your old self which belongs to your former manner of life. Sabi po dito sa Tagalog, kayo'y magsipaghubad ng dati ninyong pagkatao na sumira na dahil sa mga kahalayan na nakaliligaw. Hubarin po natin yung luma nating pagkatao. Hindi po natin maisusuot yung breastplate of righteousness kung dala-dala pa po natin yung kasuotan na marumi na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi po dito, hubarin mo. Kung ang pagsasalita po natin makasanlibutan pa, ang pananamit natin makasanlibutan pa, sa diet natin, worldly pa rin, mahilig pa rin po tayo sa mga worldly music, kung magdamit tayo, mukha pa rin tayong makasanlibutan, ang sabi ng salita ng Diyos, hubarin mo yan. Lahat ng mga gawaing makasanlibutan, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan natin itong isuko at ibigay sa ating Panginoon. Isurrender sa Panginoon. Yan po ibig sabihin ng wearing the breastplate of righteousness. Pangatlo po, then we will pray. Una, makipag-isa ka sa Panginoon, be united with Christ, put off your old life, and number 3, ang sabi po dito sa Ephesians 4, take off the old and put on the new. Isuot daw natin yung bagong buhay, the breastplate of righteousness, mga kapatid. Ang sabi po sa Tagalog, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos, sa katotohanan at sa kabanalan. Ano po yung isusuot natin? Bagong pagkatao. Ano po yung bagong pagkatao? The breastplate of righteousness. At kapag suot-suot natin ito, magtatagumpay po tayo laban sa lahat ng atake ng kaaway. Tayo po'y sumagalit manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit at damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah.
Lord Jesus, we want to be united with you right now, right here. Kapatid, kung gusto mong makipag-isa sa Panginoon, sabihin mo kay Jesus, sa ating Panginoon, Panginoong Jesus, nais ko pong makipag-isa sa iyo. Simula sa araw nito, ikaw na ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Ikaw lang ang aking susundin, paglilingkuran, sasambahin. Salamat, Panginoon, aming Ama. Hinuhubad po namin, O Diyos, ngayon, ang luma po naming buhay. At isinusuot po namin ang bagong buhay, ang katuwiran ni Kristo, the breastplate of righteousness. And Lord, right now, we believe that you are going to bless us at hindi mo lang kami pagpapalain, kundi pagtatagumpayin mo kami, O Diyos. Kami, Panginoon, ay magtatagumpay mula sa lahat ng atake ng kaaway. You will bless every marriage, every family, every person na inaabot ng tinig na ito. Salamat, Panginoon aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.